Okay, magandang gabi po mga kababayan. Atin pong basahin, puntuhan at magbigay ng sarili nating opinyon tungkol dito sa mainit na pinag-uusapang official statement ng Office of the Vice President tungkol sa paglaya ng dalawang fake news peddlers ng SMNI na sina Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Ito po ang official statement ni BP Sara. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Badoy at ka Eric Celis. Well, mga Pilipino na sumuporta at nakiisa. Sino-sino po ba yun? Di ba yung mga DDS lang naman? Sila-sila. Kung mapapansin po natin kahit na sa mga post ng netizens, nakikita po natin na mas marami ang nauuyam, naiinis dito sa dalawang chismosa na ito. Okay, continue. Noong December 5, ikinulong sina Badoy at ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na makapagpahayag at sa malayang pagpapahayag. Well, sa totoo lang, nanindigan ba talaga sila? Hindi Hindi, di ba? Kasi doon mismo sa hearing na yon, umamin po si Eric Celis na doon sa pangalawang hearing, umamin siya na hindi, sa first hearing pa lang umamin na hindi unverified yung kanyang source at hindi siya sigurado doon sa ibinalita niyang yun. Kaya po nagkaroon ng pangalawang hearing dahil sa nung first hearing ayaw niyang i-reveal yung kanyang source, kaya nagkaroon ng pangalawa. So, ito pong sinasabi niya na malayang pagpapahayag para po sa mga talagang professional na totoong journalists. Ito pong nandiyan sa malalaking mga networks. Sila po ay trained po yan sa school, mga graduate sila ng journalism, mass communications. At sila po ay well-trained at being members of KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, sila po ay nag-seminar dyan at mayroon silang kumbaga kontrata with the KBP na yung mga do's and don'ts. Isa po sa mga don'ts ay yung pagbabalita ng kasinungalingan. Yung mga unverified na mga balita at sources. So, hindi po natin masasabi na malaya sila nakapagpahayag, pero kasinungalingan naman yung pinahayag nila. So, itong si BP Sara, para sa kanya, itama yung ginawa nitong dalawang ito. Tuloy natin. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Naku, nagbanggit pa ng saligang batas mga kababayan. Yung ginawa nga nila at saka nung network nila, nilabag nila mismo ang saligang batas. Ang dami niya lang pong mga violations. Pinag-usapan niya dyan sa, kaya nga delikado na matanggalan, mawala ng prangkisa yung SMNI.
Saligang batas talaga, BP Sara. Ito pa, simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Anong tama ang sinasabi ni BP Sara, mga kababayan? Tama ba yung magbalita ka ng walang katotohanan? At saka anong tapang at tatag ang sinasabi nito ni BP Sara? Hindi na nga sila makapagsalita doon sa hearing dahil sa booking na booking sila sa pagsisinungaling. At bumigay din kalaunan. Anong tatag? Tapang. Hindi tapang ang tawag doon, mga kababayan. Yabang. Oh, yabang yon. Ito pa. Tapos na. Ito na sa sunod na paragraph. Una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan, sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insulhensya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or the NTF-ELCAC. Now, speaking of NTF-ELCAC, totoo naman po na naging okay, naging matagumpay naman po naging maganda yung performance nila during the past administration na talagang nabawasan po yung maraming sumuko, maraming sumurrender dahil dito sa tulong ng NTF-ELCAC. Nagtaka nga po ako kung bakit hindi sila kinuha ni PBBM. Sana sila po yung kinuha na nagpatuloy nitong programang ito. Naku, kaya ba lumalaban sila ngayon? Kasi, baka lang ano ko lang yun? Parang katilang ng isip. Hindi kaya sila lumalaban ngayon sa gobyerno dahil hindi sila ang kinuha na nagtuloy ng programang NTF-ELCAC. Ewan lang asa na tayo? Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya noong 2. Yun na nga po mga kababayan yung nagrally, yung di ba may nagrally, yung mga pro Duterte na mga rallyista na akala mo yung aktivistang rallyista na komunista at nandoon yung isang PMA alumnus. Sabi ko, taga PMA, ano to, joke? Bakit siya nandiyan sumali sa rally-rally? Tapos yun pala, nakapagtataka. Bakit mga taga PMA, mga retired generals kayo, mga taga armed forces, kumakampi kayo sa fake news peddler? Totoo po ba to? Yung rally-rally ninyo doon sa kalsada, ano po ang ipinaglalaban ninyo doon? Ipinaglaban ninyo yung karapatan ni Eric Celis at Lorraine Badoy sa kanilang pagpapalaganap ng fake news? Ganun po ba yon? Aba, ibang klase. Naturingang mga retired generals kayo. Di ba dapat ang mga retired generals ay maging, kayo na nag-retiro na, mga tinitingala dahil sa inyong mga achievements, di ba dapat maging huwaran kayo ng mga Pilipino, lalo ng mga kabataan? Ano itong ginagawa ninyo? Nakikiisa kayo sa kaguluhan.
nag-uumpisa kayo ng kaguluhan. Itong rally-rally na ito, dapat ipinagkatiwala na lang ninyo sa Kongreso yung desisyon para dun sa buhay ng dalawang anchors. Kita ninyo? Pinalaya din naman. Pinalaya dahil sa humanitarian pakiusap. Dahil sa pakiusap ni Eric Celis at dahil na rin sa konsensya nitong mga congressmen. Hindi totoo kagaya ng mga contrary doon sa mga ipinapakalat ng ibang mga DDS vloggers dyan na kaya daw pinalaya yung dalawa, si Eric Celis at saka si Lauren Badoy, dahil natakot sa military? Ha? Talaga lang natakot talaga? Masyado naman kayong assuming. So, ibig sabihin, winala ninyo ng hindi ninyo inappreciate, hindi ninyo nakita yung magandang ginawa nung Kongreso, nung komite, na siyang nagdesisyon ng pagpapalaya. Sa totoo lang, sa tingin ko lang, yung Congress, walang kinatatakutan yan. Excuse me. Baka mas mataas sila dyan sa armed forces. Diba? Pakalat kayo na. Fake news na naman po yan na pinapakalat nito nila sa pangunguna ni Sara Duterte. Yung pinapakalat nila ng kampo nila. Puro fake newsan po. Idinamay nyo pa yung mga kawal. Pag sinabi kasing kawal ng AFP, di ba ibig sabihin yan yung mga active in service, yung mga kasalukuyang active sa serbisyo, parang mga kababayan, sige, tapusin ko muna, mamaya na ako magbigay ng Ang panawagan ng PMA, alumni, at mga kawal ng AFP ay paalaala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad, at maayos na pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para makalaya sina Dr. Badoy at ka Eric. Hala? Sino kayang media ang tinutukoy ni BP Sara dito? Di ba nanawagan si Harry Roque sa mainstream media na tulungan ng SMNI? Pero mayroon bang nag-respond? ABS-CBN, at Channel 5, Channel 7, etc. Di ba wala naman? Aba, assuming kayo. Alam niyo, nakakatawa. Pagka ngayon sa statement na ito ni Sara, pinagtatawanan siya nitong yung mga professional media. Wala namang ganun Excuse me. Social media practitioners. Siyempre ito meron. Yung mga vloggers, mga DDS vloggers. DDS vloggers lang naman, kayo lang naman. Professionals. Sinong professionals yun? Mga doktor ba? Mga abogado? Meron ba? IP leaders. Meron bang IP leaders? Na para bang nagsilabasan yung mga buong Kapilipinuhan? Diba? IP, indigenous people. Wala naman ako nakita. Ano bang klaseng dokumento ito?
Assuming masyado. Naging instrumento para makalaya yung dalawa. Wala naman po ibang instrumento sa paglaya nitong dalawang anchors na ito, kundi ang komite na nag-imbestiga sa kanila. Yung Kongreso, sila ang nagdesisyon. Walang nag-push sa kanila o walang nag-impluwensya sa kanila. Sarili nilang kaisipan yon. Natakot. Isus, assuming kayo talaga. Ba't naman sila matatakot sa inyo? Ewan. Ito pa, tapusin natin. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa sa pagsulong ng ating karapatan para sa katiwasayan, katotohanan, at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Wow! Napaka-noble. How noble! Ang sarap naman pakinggan itong mga every word na sinasabi dito sa huling talata na ito. Para ba, sana totoo, pagkakaisa. Anong pagkakaisa, Sara Duterte, ang sinasabi mo? Nakikiisa ka ba? Ito nga, nakikisaw-saw ka eh. Alam mo mga kababayan, di ba? Hindi naman niya trabaho yan eh. Ito, pinupuri niya yung puring-puri niya po si Badoy at si Celi sa kanilang mga kalukuhan. Pero excuse me, yung mga magigiting daw itong si Badoy at saka si Celis. Pero yung magigiting na mga sundalo na nandoon nakikipaglaban sa ating nagbabantay ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi mo tawaging magiting. Wala kang ang pinapalabas na official statement eh. Ilang ulit na po, Sara, ilang ulit na silang binubomba ng water cannon doon. Hinaharas, binubunggo. Pero 'di ba? May official statement ba ang Vice President? Mga kababayan, kung alin yung mas importante na bigyan ng halaga at pagpapahalaga, wala. Pero itong dalawang tarantadong anchors na ito, na puro katsismisan at katrayduran, anong tapang ang sinasabi nito ni Sara Duterte? Yung dalawa, nung nandoon sa Kongreso nung iniimbestigahan, nagkandabulol-bulol na. Well, si Eric Celis ay talagang tapang-tapangan kasi mayabang. Yabang. Pero, bumigay din naman dahil talagang huling-huli siya na nagsisinungaling siya. At itong si Badoy ganun din. Huling-huli sa pagsisinungaling. Doon sa loob nakatututo silang mag-sorry. Pero nung nakalabas na, ito nagpa-interview na naman at kung ano-ano naman ang pinagsasasabi laban sa Kongreso. Kesyo illegally detained. O di sinisiraan na naman nila yung Kongreso. Nakakasisi, mga kababayan, nakakasisi na pinalaya ang mga to. Naku, kung alam lang natin na ganito ang gagawin nila paglabas, taliwas doon sa pagsusuri nila doon sa loob. Sana ipatawag ulit yan. Ikulong na ng tuloy-tuluyan. Traidor. Walang isang salita po. At itong si Sara Duterte, mga kababayan, kumbaga hindi niya asikasuhin yung talagang trabaho niya. Hindi nga niya maayos-ayos yung problema dyan sa agency na hawak niya, dyan sa DepEd. Nakikisaw-saw sa sawsawera. Sumasaw-saw sa ibang at ang pamamaraan niya po, sa pagsasalita niya dito sa statement na ito at sa iba pang mga naging statements niya,
mayroon siyang ano yan, you read between the lines. Ano ang nababasa natin between the lines? Binabanggit niya yung mga retired generals. Kinukonfirm lang nila na talagang totoo na mayroon silang mga, ayan, lumabas na yung isa. Talagang mayroong grupo, nagkukumpul-kumpulan sila, nagmi-meeting sila, at yan, para sa akin para sa akin, sa paniniwala ko, talagang nagbabalak sila ng masama laban kay Bongbong Marcos. May balak yan. At itong pinaggagawa na ito ni Sara Duterte, na nagpapalabas siya ng mga official statement publicly, on national television. Lantaran po, nabubulol tuloy ako, lantaran na kinakalaban niya ang gobyerno where she belongs. Vice President, kinakalaban ang gobyerno na kinabibilangan niya. Lantaran na po ito na pangbabastos. Binabastos niya si Bongbong Marcos. Hindi lang yung House of Representatives. Yung administrasyon mismo. At ito, kitang-kita po, ang linaw-linaw na may balak silang magkudita. Nako, mga kababayan, pag nalingat-lingat po ito si Bongbong Marcos, baka pulutin yan sa Hawaii. Ay nako mga kababayan, pwede ba? Hindi maaari na ito ang maging pangulo natin. Kaya, sana naman po, mahal na Pangulo, mag-ingat po kayo. Gumawa na po kayo ng hakbang sa mas maagang panahon, sa mas madaling panahon, na maputol na itong mga kadimonyohan, itong mga nagbabalak na ito na magpataob ng gobyerno. Hindi po ito magkalaban na pamilyang ito, mga political competing families na ito ang iniisip natin sa ngayon mga kababayan, di ba? Kundi tayong mamamayan, yung bayan natin, na kapag may nangyaring masama sa Marcos government, tayo po ang affected. Tayong mamamayan ang apektado. Hindi si Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos mayaman. Ang yaman nila, hindi sila maapektuhan. Matatanggal lang siya sa pwesto. But they can live sufficiently kung saan man. Pero tayo po ang magsasuffer. Pag yan, ay naku, huwag naman sana. Kaya, mga kababayan, yun lang po. Nakakabahala ang mga nangyayari. Sana naman, huwag pong tutulog-tulog. Okay? Let's live in peace. We only want peace in this life. Maraming salamat po sa panonood at see you in my next vlog.